Through the church, He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, kung ako po ang inyong tatanungin at ang akin pong sambahayan, awa po ng Diyos ay nasa mabuti na po kaming kalagayan. Yung akin lang pong may bahay, si Ate Dang ang natitirang positive po sa COVID. Our prayers ay sana po bukas makalawa ay okay na rin po ang kanyang kalusugan. Medyo inuubo pa ho siya ngayon. So ang inyo naman pong lingkod, maliban doon sa pagkawala ng aking pang-amoy ay okay na rin po ako. So marami pong salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na probisyon. Ang akala po namin hindi na kami makakasama sa statistic o sa bilang ng talaan ng mga nagka-COVID, pero ganun po yata talaga, hindi po naiwasan at ang akin pong buong sambahayan ay nakaranas po kami ng COVID. Ayan. So umaga pong ito, samahan po ninyo ako sa atin pong pag-aaralan. Ang pamagat po nito ay Move Forward. Ang talata po ay ang aklat po ng Exodus. Actually, subukan po nating talakayin yung aklat ng Exodus. Mahaba po ito. Alam ko pong napakahabang chapter ito, pero titingnan lang po natin ang ilang mahalagang mga aral at turo tungkol po doon sa divine providence ng Diyos na atin pong matatagpuan dito po sa aklat ng Exodus. Samahan po ninyo ako at basahin po muna natin yung unang 7 talata ng Exodus chapter 1. Ayan, so ganito po ang ating mababasa. Exodus 1:1-7. These are the names of the sons of Israel who went to Egypt with Jacob, each with his family. Reuben, Simeon, Levi, and Judah. Issachar, Zebulon, and Benjamin. Dan and Naphtali, Gad, and Asher. The descendants of Jacob numbered 70 in all. Joseph was already in Egypt. Now Joseph and all his brothers and all the generation died. But the Israelites were exceedingly fruitful. They multiplied greatly, increased in numbers, and became so numerous that the land was filled with them. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. So, dito po sa mga talatang ito ay pinakita kung papaanong ang bansang Israel ay nakarating sa Ehipto. Kung atin pong babasahin ang aklat ng Exodus, sinimulan po ang aklat ng Exodus sa pagpapakilala sa lahi ng bansang Israel at sinimulan po ito sa pagpapakilala sa 12 anak nito pong si Jacob. Sinimulan po ito sa panganay, si Reuben, si Simeon, siguro po ito yung pagkakasunod-sunod ng lahi. At tinapos po ito sa pinakabunso, tinapos po ito kay Asher, pero binanggit po sa dulo na sa Egypt ay nauna na roon si Joseph. At kung alam nyo ang kasaysayan ng buhay ni Joseph, alam po naman natin na mula doon sa pagtatangka ng kanyang mga kapatid, hanggang sa ibinenta siya doon sa trader, hanggang sa nakarating sa bahay ni Potiphar, hanggang sa nakulong, hanggang sa naging gobernador ng Ehipto. So, iyon po yung kasaysayan. So, naniniwala po tayo mga kapatid, gusto ko pong simulan ng pag-aaral ngayon sa katotohanan bilang anak ng Diyos. You are not where you are by accident. So, ito po yung isa sa mahalagang pag-aaral na tinalakay natin yesterday, kahapon po, na tinalakay ni Pastor Michael na merong makapangyarihang kamay na kumikilos sa buhay ng mga anak ng Diyos. Sa buhay ng tao, there is that wonderful hands that moves, the divine hands of God
the hands of a sovereign God who knows, control, and allows everything to happen according to His own will. God has either directed you to where you are, or He has allowed you because of your own choices to be where you are according pa rin to the will and purpose of God. Lahat po ng nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya, isipin na po ninyo, whatever it is, whatever situation you may be right now, tandaan po natin, kapag anak ka ng Diyos, Father filtered ang tawag dyan. Ibig sabihin, hindi yan nakalusot nang hindi po alam ng Diyos. Lahat po ng nangyayaring yan ay kapahintulutan ng ating Panginoon. Alam niyo po, kung mayroong isang talata na na nagbigay ng summary ng nangyari sa aklat ng Genesis, ay yung Genesis chapter 45. Kung paano po natin uugatin bakit nakarating ang bansang Israel sa Egypt. So, mababasa po natin ito sa Exodus 45, Genesis 45. Tingnan po natin. Ito po yung panahon na ng pagtatagpo. Naalala niyo po ba nung nagpakilala na si Joseph sa kanyang mga kapatid? Matatagpuan po yan, Genesis 45, 1-5. Ito po ang sabi ng talata. Then Joseph could no longer control himself before all his descendants and cried out, "Have everyone leave my presence." So there was no one with Joseph when he made himself known to his brothers. And he wept so loudly that the Egyptians heard him, and Pharaoh's household heard about it. Joseph said to his brothers, "I am Joseph. Is my father still living?" But his brothers were not able to answer him because they were terrified at his presence. Then Joseph said to his brothers, "Come close to me." When they had done so, he said, "I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now you do not be distressed, and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you." Ina-highlight ko po yung huling talatang yan no po? Because it was to save lives that God sent me ahead of you. Isn't it a divine providence? All throughout na nangyayari at nagtatranspire sa buhay ni Joseph, there is a wonderful hands of God that is orchestrating everything. Even in the house of Potiphar, everything that happens, kahit po yung pagtataksil at pagkalimot noong butler sa pangako niya na babanggitin sa hari kapag siya'y nakalaya, ang tungkol kay Joseph na nalimutan. Lahat po ng bagay na yon ay bahagi ng plano ng ating Panginoon. No? And regardless of where you may find yourself this morning, or gabi na po dyan sa Pilipinas, whether it is in time of prosperity, whether it is a time of persecution, whether a season of pleasure or a period of pain, God not only knows where you are, but wants to use your circumstances to move you to His plan, to move you forward, and to bring glory to Himself. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang Diyos ay pakikilusin tayo, itutulak tayo, dadalahin tayo para sa Kanyang kalooban. Po. This is true in the life of individual believers. It is true of churches. And it is true of the nation of Israel. This is one of the most basic messages of the book of Exodus. Hindi aksidenteng nandun sila sa Ehipto. God planted their feet in Egypt because of God's plan. Po. So meron pong ilang bagay na mahalagang makita natin sa aklat ng Exodus. Una, we must recognize that Exodus is a book of profound theology. Meron pong mahalagang doktrina at teolohiya na makikita po tayo sa aklat ng Exodus. At ang mahalagang theology makita natin dito
na ang katotohanan na there is a sovereign God who knows everything, plan everything, and control everything. And there is a great master plan. Tandaan po ninyo na ang buhay ng tao hindi aksidente. We have roles to fulfill. We have a purpose that we need to pursue, na kapag hindi po natin ginawa, ina-alter po natin yung kalooban ng Diyos. Kagaya po ng nangyari sa buhay ni Joseph, sa buhay ng kanyang mga kapatid, sa buhay po ng bansang Israel. No? Exodus is a book of profound theology. Hindi lang po ito yung Exodus na nangangahulugan ng paglaya at pagtakas. Ano po? Kung hindi, ito po ay pagpapakita na merong Diyos na may control ng lahat ng bagay. Pangalawa, as we begin to study Exodus, we must understand that much of this book is classified as historical narrative. Tandaan po ninyo, nangyari po ito sa bansang Israel. Ito po ay kasaysayan na maging ang aklat ng ibang mga pananampalataya, katulad ng Islam, binabanggit po ang mga bagay na ito. Ang kasaysayan po ng bansang Israel. And finally, as we begin to study Exodus, we need to recognize that it is a continuation of the book of Genesis. Kaya nga sinimulan po, mga kapatid, ang Exodus chapter 1 sa pagpapakilala sa mga anak ni Jacob. At ipinakita kung papaanong ang bansang Israel ay nakarating sa Ehipto. Karugtong po ng aklat ng Genesis ang Exodus. In fact, ang sumulat nga naman ito, wala nang iba kundi si Moses. Kaya po, ito po ay writing o sulat nitong si Moses. So, with these notes, this brings us to our next discussion of the book of Exodus chapter 1. And I would first draw your attention sa 4 na specific na bagay na binabanggit po sa chapter 1. And we will make several observations with a view of application pagkatapos po ng 4 na bagay na ito. So ano po yung mga observation na aking nakita dito po sa chapter 1 ng book of Exodus? Number 1, ito po ang aking obserbasyon. Po? Nakita ko po na God moves His plan forward through the past. Maganda pong obserbasyon po ito. Una, God moves His plan forward through the past. Ang Diyos ay kumikilos para ituloy ang kanyang plano. Isulong ang kanyang plano, pasulong through the past. Ano pong ibig sabihin nito? Alam niyo mga kapatid, there are 2 pitfalls we must avoid as we consider our past. Kung matatandaan po ninyo, noong sinimulan po ang launching ng Reform Unida Christian Church, meron po akong pinaalala sa mga kapatiran ng Reform Unida Christian Church. At ito po ay ang forget the past. Kalimutan na yung nakalipas. No? At mag-move forward. Ito naman po yung laging mensahe ng Diyos. Sa anumang mga bagay, maging kay Apostol Pablo, binabanggit niya, no? Kung merong isang bagay na sinasabi niya, ginagawa niya, ang sabi niya, nililimot ko ang nakalipas at ako'y tumatakbo patungo sa hinaharap. So, there are 2 pitfalls we must avoid as we consider our past. Ano tong 2 pitfalls na ito? Una, we must not disregard the past. Hindi po palibasang sinabing mag-move on towards the future ay kakalimutan na natin ang nakalipas. Mahalaga rin po na nililingon, tinatanaw, tinitingnan ang mga bagay na nakalipas. Bakit po? Because the past demonstrates how God will work in the future. Ang nakalipas ang pinaguhugutan natin ng pag-asa. Ang bansang Israel, every time na nakaka-experience po sila ng problema, ano pong ginagawa nila? Binabalikan nila ang nakalipas. Ang mga propeta, lagi pong ganon. Do you remember Nehemiah? Noon pong tinawag si Nehemiah para simulan ang pagtatayo ng walls of Jerusalem. Nang dinalaw na po niya yung pader at ang Jerusalem at nakita niyang wasak na wasak ito,
he prayed to the Lord. At ano pong ipinanalangin niya sa Panginoon? Sa panalangin po ni Nehemiah, sinabi niya na, Lord, binabalikan niya yung kasaysayan. Sabi niya, kinikilala namin na ikaw ang Diyos na nagpala sa amin before. Alalahanin mo ang iyong mga ginawa sa buhay namin. So, ganun po yung mga propeta nung araw. Lagi nilang binabalikan yung mga nakalipas, yung mga ginawang pagliligtas ng Diyos. So, dito po, it is very important na huwag makalimutan ng bansang Israel kung bakit sila nasa Egypt. Minsan po, na-overwhelm tayo ng pangkasalukuyang situation, nakakalimutan natin kung anong dahilan ba tayo nandun. Nalilimutan natin anong dahilan at sinong nagdala sa atin doon. Kaya po sinimulan ng Exodus ang pag-aaral o ang pagtalakay ng aklat sa pamamagitan ng pagpapagunita sa bansang Israel kung paano sila nakarating doon. Kasi kung titingnan nyo po mga kapatid, yung mga succeeding verses na, makakarating na kayo doon sa pagkakataon na sila yung mga alipin na. Alam nyo naman yung kasaysayan ng Exodus ng mga nagbasa na po tayo siguro. At doon po, nakikita natin sa Exodus chapter 3, ito na po yung pagtawag kay Moses na kailangan na po ng isang deliverer para palayain ang bansang Israel sa pagkaalipin sa Egypt. At nandun na po sila, ang Exodus ay kasaysayan ng pagkaalipin sa Ehipto, but before they can leave Egypt, before they can experience full deliverance, importante bago mag-move on, balikan natin yung past demonstration of God's power. Ano ba yun? Pinaalala sa kanila kung bakit sila nakarating sa Ehipto. Opo. At sila dinala sa Ehipto, anong dahilan? Para ba sila gawing alipin? No. Mamaya po makikita natin na ang real purpose why they came to Egypt is for their deliverance. Nakakalimutan nyo na po ba na 7 taon yung famine? 7 years of severe famine. On the 2nd year, nung nakarating po sila sa Egypt. Kaya po, ang sabi po sa chapter 1, verse 8, kung di ako nagkakamali, sabi ron, meron pang natitira. Meron pang natitirang 5 taon ng famine. At sa 5 taong natitirang famine, doon po sila dumating sa Egypt. So meaning, they were not brought to Egypt for the purpose of being a slave. The intention was for their deliverance. Amen? Deliverance from what? Deliverance from the great famine. So we must not disregard the past. The past demonstrates how God will work in the future. Kaya, alam niyo po ako, yung mga nakalipas, yung mga nakaraan, yung mga na-experience ko sa buhay, yung mga mabuting pakikipagkaibigan, yung mga pagtataksil, yung mga mabuting relasyon, yung pangit na relasyon, lahat ng karanasan, lahat ng nangyari sa likuran, alam niyo po, ginagamit ko yan bilang instrumento para magpatuloy sa hinaharap. Because those things demonstrate how God will work in the future. Amen? Kasi kung nasa isipan ng bansang Israel, walang Diyos. Walang Diyos na nag-iingat. Walang Diyos na nagpapala. Walang Diyos na nagdi-deliver. Wala na pong magkakaroon ng lakas ng loob sa kanilang na umalis pa ng Egypt. Pero dahil ipinagunita ng Diyos sa kanila ang simulain ng kanilang pagdating sa Ehipto, ito po ang nagtulak sa katulad ni Moses at sa katulad ng mga taong lumabas sa Ehipto para sambahin ang tunay na Diyos. Pangalawang bagay, we must not get stuck in the past. May mga tao po na inaalipin naman ng nakalipas. The past is a guidepost to the tomorrow. So hindi po ito hitching post to yesterday. Hindi po ito, ano tawag doon? Alam niyo po ba yung ewan ko po kung nakapag-alaga kayo ng hayop, kambing, kalabaw, or baka, ano po. Nung kami po'y mga bata pa, marami po kaming alagang kambing Hindi ko po alam kung ano tawag doon. Tulos po yata tawag doon, ano po.
Ewan ko kung ano tawag na matatanda ron. Yung kambing, kapag nakatali sa liig, may tali po yung mahaba. Yung dulo ng tali, meron po yung either bakal o kahoy na yun po yung ibinabaon mo sa lupa para yung kambing o yung hayop hindi makaalpas. Po. Kaya yung kalabaw o yung kambing ay makakakilos lang within the bound of the rope. Hanggang doon lang po siya sa haba ng tali na yun kasi nakabaon po yung dulo noon sa lupa o kaya naman yung dulo ng tali nakatali sa isang sanga, hindi po siya makakawala doon. Alam niyo po ang nakalipas, ang ating mga nakaraan, pwede pong maging kagaya ng kahoy na yon na nagsisilbing tali natin na hindi tayo makakawala-kawala doon sa nakalipas kasi naging hitching post po ito. Ano po? Naging hitching post. Yun po yung tawag doon sa English eh. Ewan ko kung ano tawag doon sa Tagalog. Tulos o parang tulos. Siguro nga po ganun. Pero nagiging hitching post po ang nakalipas. Nagiging hitching post ang nakaraan. Mali po ito. That is a pitfall that we need to avoid. We must not get stuck in the past. Kaya ang hamon ko nga po sa mga kaibigan kong pastor, sa mga kapatiran, wag na pong lingunin yung mga bagay at okay lang po lingunin ang nakalipas, okay lang po tingnan ang mga nangyari na nakaraan, pero hindi po dapat magpatali doon. Hindi po tayo dapat nakagapos doon sa ating nakalipas sapagkat hindi tayo dadalahin ito sa magandang direksyon na naisin ng Panginoon. Most of the time, ang mga bagay na ito ang nagpapanatili sa atin sa pagkaalipin sa pangkasalukuyan. Kaya walang progress, kaya walang pag-unlad, kaya walang pag-asenso, kaya walang pag-usad. So God moves His plan forward through the way He has worked in the past. Ulitin ko, God moves His plan forward through the way He has worked in the past. So, yun po yung unang dapat natin makita. God moves His plan forward through the past. Amen? Pangalawang bagay na naobserbahan ko po sa aklat ng Exodus, God moves His plan forward through His provision. God moves His plan forward through His provision. Ayan. So, notice, again, sa verse 1. Ano po ang sabi sa verse 1? The word Egypt, whenever we hear the words Israelites and Egypt together, we are tempted to think of their captivity. Kapag nabasa natin yung Exodus, ayon, magandang umaga, paltak po ang tawag dito sa Cavite. Ayun, ang sabi ni Jenny, paltak, yung kahoy na tinatalian. Ayan, taga Cavite rin po ako, pero ngayon ko lang narinig yung word na paltak. Pero yun po, tulos nga po ang sabi ng iba, pero ang sabi ni Jenny, paltak. So, yun po yung pinagtatalian. So, ngayon po, dito sa second points na dapat nating pagtuunan ng pansin, makikita po natin dito, kapag narinig natin yung Exodus, it reminds us of the Egyptians and the Israelites. Together, it speaks of captivity. Pero sa verse 1, when God sent the Israelites into Egypt, it was not for them to be persecuted. It was not for them to be as slaves. It was for their provisions. Binanggit ko na po ito kanina. Meron pa hong natitirang 5 taon ng Great Famine. In fact, kaya naman po sila nakarating ng Egypt, hindi naman dahil alam nilang nandun si Joseph. Yung magkakapatid, hindi naman dahil alam nilang merong kaligtasan sa Ehipto. Ang alam lang nila sa Egypt, may nabibiling trigo. Nakarating sa kanila ang balita na sa Ehipto lang may nabibiling trigo. Kaya ang magkakapatid ay naglakbay patungo po sa bansang Ehipto para bumili ng makakain. Wala po silang idea na nandun si Joseph. Wala po silang idea na ang Egypt will be a place of refuge. Magiging lugar ng kanilang kaligtasan. So wala po silang idea sa plano ng Diyos na later on merong lilitaw na paraon na malilimutan ang mga bagay na ginawa ni Joseph at mai-intimidate sa kanilang sobrang pagiging marami at gagawin silang mga alipin. They don't have any idea of that. Pero alam niyo po, God
moves His plan forward. At alam niyo po papaano? By His provision. In fact, kung titingnan niyo po mga kapatid, puntahan na natin yung Exodus, yung pagtakas. Alam niyo po ba na nung umalis ang bansang Israel sa Egypt, katakot-takot na kayamanan ang dala ng mga ng mga Israelites? Napakaraming kayamanan ang dala ng Israelites. Gaano karaming tao yung dala nila yung resources ng Egypt? Hindi lang po yung human resources, kundi literally, yung mga naipon nilang kayamanan, naipon nilang mga ginto. Kaya nung nagawa po sila ng gintong baka sa ilang, napakalaking gintong baka. Saan po galing yon? Galing po yon sa mga kayamanan, ari-arian, pilak, ginto na galing po ng Egypt. So yung Egypt, at the very beginning of the book of Exodus, was a place of provision. Huwag niyo pong kakalimutan mga kapatid, kung noong nakalipas ang Diyos ay nag-provide ng kaligtasan sa kanila, ngayon pa ba ang Diyos ay hindi magbibigay ng kaligtasan sa malupit na paraon at sa malupit na mga Egyptian taskmaster? We are tempted to think of their captivity. But when God sent the Israelites into Egypt, it was not for them to be persecuted, but it was for their provisions. Kaya mga kapatid, kung nasa sitwasyon ka man ngayon na mukhang mahirap, mukhang hindi maayos, wala nito, walang ganon, mas maganda pa nung nakalipas, mas maganda pa nung araw. So, we remember the good old days. Huwag mong kakalimutan kapatid, no, ang Diyos pa rin ang siyang magpo-provide. God moves His plan forward through His provision. Maniwala ka, ang pagpapala at ang provision ng Diyos, kung papaanong ginawa niya ito sa panahon ng extreme famine, gagawin niya rin ito for your deliverance. Amen? Pangatlo, by the way, ito po yung talata. So maganda pong basahin ito Genesis 1:8-11. Sabi po dyan, so then, it was not you who sent me here. It was Joseph. Ano po sabi niya sa kanyang mga kapatid? It was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household, and ruler of all Egypt. Now hurry back to my father and say to him, this is what your son Joseph says. God has made me lord of all Egypt. Come down to me. Don't delay. You shall live in the region of Goshen and be near me. You, your children and grandchildren, your flocks and herds, and all you have. I will provide for you there, because 5 years of famine are still to come. Otherwise, you and your household and all who belong to you will become destitute. Ano po ang sabi ni Joseph? Pinauna lang ako ng Diyos dito It was not you who sent me here. Di ba nagiiyak na yung mga kapatid niya dahil ang iniisip nila, paparusahan na sila ni Joseph. Gaganti si Joseph. Makakatikim sila ng parusa doon sa kanilang ginawa na pagbebenta sa kanilang kapatid. Pero kay Joseph, ang linaw sa kanya na ang Diyos ay kumikilos moving forward through God's provision. At ang sabi niya, it was not you who sent me here, but God. Alam niyo po, kung titingnan lang ito ng lahat ng mga pastor ng simbahan, kung titingnan lang ito ng lahat ng mga kapatiran, na ang Diyos ay pinasusulong tayo sa isang magandang direksyon patungo sa pagtupad ng kanyang layunin, titingnan natin ang bawat sirkumstansya in the view of God's eyes. Ano po? Na ang lahat ng ito ay merong layunin at ang layunin ito ay para sa pagpapatuloy ng gawain ng Diyos. No? Ito po ang katotohanan. Pangatlo, God moves His plan forward through our pain.
Po, kanina po, pinag-aralan natin, binanggit natin sa pangalawang point na God moves His plan through provision. Alam niyo po ba na minsan, hindi naman sa pamamagitan ng provision, umuusad ang gawain ng Panginoon. Minsan po, ay sa pain and suffering. In order for us to understand the full impact ng verse 8, it is necessary for us to understand what happened in the lives of the Israelites. Po, alam niyo po mga kapatid, alam naman natin na noong dumating sila sa Egypt, sila yung mga bisita. Sila po'y panauhin. Dahil during that time, si Joseph ay, anong sabi? Ruler eh. Po, balikan po natin yung talata. Ang sabi po dyan, He made me father to Pharaoh. Can you imagine? Si Joseph po yan. Father to Pharaoh. Lord of his entire household. Ruler of all Egypt. Ayon po sa Genesis 1 verse 8. Kaya kung titingnan po niyo yung impact ng bagay na yan na ginawa ng Diyos para sa bansang Israel, makikita po natin mga kapatid, na nung dumating sila sa Egypt, panauhin sila. Pero alam niyo po mga kapatid, may tendency kasi na hindi na matupad yung plano ng Diyos kapag tayo ay naandoon sa aspeto ng lubusang pagpapala at na-enjoy na natin ang comfort zone ng pangkasalukuyang prosperity na meron tayo. Kaya napakadelikado po ng prosperity. Maging si Haring David, sabi niya, wag mo akong masyadong payamanin, baka malimutan kita eh. Wag mo naman akong gugutumin, baka naman sumpain kita. So kaya, there is that danger of being at ease. There is that danger of being complacent. There is that danger of having the prosperity of this world. Kasi hindi ka nakaalis dun eh. Kaya nga titingnan po ninyo, ano po nangyari? Ano po? I will provide for you there because 5 years of famine are still to come. Sabi diyan, you shall live in the region of Goshen. May binanggit na region sa Egypt na talagang napuno ng bansang Israel. Yun po ang binabanggit sa verse 1 eh, hindi po ba? Ano po ang sabi sa verse 1? Ano po? Exodus chapter 1 verse 7. But the Israelites were exceedingly fruitful. They multiplied greatly, increased in numbers, and became so numerous that the land was filled with them. Hindi po ba prosperity yan? Hindi po ba matinding pagyaman yan? At yung bagay na yan, mga kapatid, aminin man natin o hindi, naging dahilan para dumating sa punto na payagan na nila na maging alipin sila, wag lang mawala yung mga bagay na yan. Yung mga probisyon ng Egypt, wag lang mawala. Pero ang Diyos may plano para sa bansang Israel. They will own their own land. They will own their place in the sun. At kailangan silang paalisin doon ng Diyos. But how? How will that happen? So kailangan muling magkaroon ng panibagong famine. But that will not happen to Egypt. Ubod ng yaman ng Ehipto. So ang Diyos gumamit ng ibang paraan. God moved His plan forward through what? No longer for providing for them, but through their pain. Through their pain. So, in the midst of our difficulties, when we are tempted to fear those who are causing the pain, we must remember that it is God who we must fear. Kaysa katakutan natin, sabi nga, natatakot tayo doon sa may kapangyarihang pumatay sa katawan. Huwag natin katakutan yon. Mas katakutan natin yung may kapangyarihang pumatay sa katawan at magbulid sa ating kaluluwa sa impyerno. Sino yun? Yun ang Diyos. So, alam natin na nangyari, God allowed the Israelites to suffer
sa kamay ng mga Egyptian slave taskmaster. And which it will bring us to the next point at panghuli, pang-apat na points, God moves His plan forward through our obedience. Mababasa natin to sa verses 15 to 22. In the midst of difficulties, tandaan po natin, ano po? In the midst of difficulties, it is easy to be tempted to compromise. No, Moses, wag na tayong umalis, dito na lang tayo. It is easy to be tempted to try and appease those who are causing our pain, even when we know that doing so would be the wrong thing. But what is called for during difficult times is steadfast obedience. Something God will always bless. Pagsunod. Moving to God's plan. Hindi ho magiging masaya ang pamumuhay sa Ehipto. Gayong alam mong alipin ka ng sistema, ng kultura, ng paraon na siyang may kontrol sa inyo. Hindi iyon ang lugar ng bansang Israel. Kaya kailangan silang mag-move forward sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Naalala ko ang mga apostol nang sinasaway at pinipigil para mangaral ng salita ng Diyos At ang sabi ng mga apostol, we would rather obey God than people. We would rather obey God than human. Sa ganitong pagkakataon, ito po yung mahalaga na gawin ng bawat isa sa atin bilang pagsama at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mag-move forward through our obedience. Amen? So, there are two questions we must ask, and I would like to end our lesson for today with these two questions. Number one, how does it apply to us as individuals? This morning, God is calling each of us to look at our past. Yung nakalipas natin. Yung kalagayan mo kahapon. Kalagayan mong personal kahapon sa buhay espiritual, sa pagiging ama o ina ng tahanan, sa pagiging anak, sa buhay mong personal, sa karir, sa trabaho, sa lahat ng bagay. Look at our past. And God allows us to look at it to see all He has done for you. Ano ba mga ginawa ng Diyos kahapon? Magiging sinungaling po tayo kung sasabihin nating walang ginawang mabuti ang Diyos sa nakalipas. Meron. Pero ginamit ng Diyos yon. He has done everything for you and He will use that understanding, those understanding to point you towards the future. Lahat ng karanasan sa nakalipas ay paghahanda para sa kinabukasan, hindi para maging hitching post para hindi ka na makatakas dito. You are not where you are by accident. Just like what happened to Joseph. Ang sabi niya sa kanyang mga kapatid, pinauna lang ako ng Diyos dito. God wants to show you how where you've been has prepared you for where He wants you to be or He wants to take you. Kaya pag-isipan po natin ito. God is calling each of us to look at our past, to see all He has done for you, and to use that understanding to point you towards the future. Second question is, how does this apply to us as a church? As a congregation, as a church, kumusta po tayo? Nasaan tayo? Anong gustong ipagawa ng Diyos sa iglesia? Anong itinuturo ng mga pangkasalukuyang karanasang ito? Ano pong pagbubulay-bulay ang gustong sabihin ng Diyos sa mga aral na ito na ating napakinggan? Mga minamahal mga kapatid, pagpalain po kayo ng Panginoon at dalahin tayo ng Panginoon sa pagkaunawa sa Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa iyo sa umaga pong ito. Malapit po kami sa iyo at
humihingi ng iyong patuloy na patnubay, patuloy na pagpapala sa bawat isa sa amin. Inihiling po namin, Panginoon, ang kapangyarihang nanggagaling sa iyo at ang karunungang nanggagaling sa iyo para dalhin kami, Panginoon, sa pagkaunawa sa aming mga nakalipas at dalhin kami sa pagpapatuloy sa paglilingkod. Dalahin ko po ang aking mga kapatid, ang bawat isa sa amin, ang mga nakikinig sa tinig ng pag-asa. Patuloy mo po silang samahan at pagpalain, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa po, ang mga may karamdaman ay makasumpong ng kagalingan, ang mga may pangangailangan ay makasumpong ng probisyon, at ang nangangailangan ng paglaya sa mga anumang bagay na umaalipin ay pagkalooban mo po ng deliverance. Maraming pong salamat. Ito po ang aking samo at ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and Amen. At mga kapatid, meron po ang pagkakamali, no po. Ito po itatama natin. Ayan. So hindi po yan Genesis 1. Yan po ay Exodus 1. Ayan, baguhin natin. Ano po? Yan po ay Exodus. Kamali po ng type ang inyong lingkod. Yan. Exodus chapter 1, 8 to 11. Maraming salamat, Kuya Reynaldo Bautista Gonzales. Ano po? Ayan. So, nabasa ko po yung comment niya. Tama po yan. Exodus po, hindi po Genesis. So magandang araw po sa inyo, mga minamahal na mga kapatid. Yan po maganda na nakikinig kayo sa akin, no po, na meron po kayong hawak na banal na kasulatan, baka po iba na yung mga binabasa natin. Ate Rosa Dionido, magandang araw po. Kapatid na Elisa Banasihan, kapatid na Agnes Causaren, magandang araw sa inyo. Kuya Noel Andamo, kay Kumaring Ami Santos, kay Ana Santiago, magandang araw. Kuya Larry Montillano, magandang araw po, Kuya Boyet at Ate Yoli Kerubin. Kuya Reynaldo Alcantara, magandang araw po. Ate Paz Mendoza, Ate Jindy Inusanto, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Virgie Hapin, Ate Virgie, magandang araw sa inyo dyan. Kuya Larry Kamunggol at Ate Susan Kamunggol, magandang araw po. Kuya Dol Paredes, magandang araw. Ate LV, magandang araw sa inyo. Kapatid na Elizabeth Sanchez, Arlene Ropeta, Arlene, magandang araw. Kay kapatid na Eric at Hazel Pacifico, magandang araw sa inyo mga kapatid. Kuya Eric Maynes, magandang araw po. Pastor Rainier Herodias, magandang araw. Ate Esther Olanyo, magandang araw po sa inyo. Ganon din po kay Ate Chi Caldejon, magandang araw po. Kay kapatid na Jenny Marquez, ayan, sa Paltak. Maraming salamat sa Paltak. Ganon din po kay Kuya Robert Kumabig, magandang araw po. Ayan, sa Batangas po, Tulos din ang tawag ano po. Ayan, kapatid na Mylene Villanueva, magandang araw. Tarak, ayun, sa amin po sa Cavite, Tarak nga ang tawag. Ayun, Paltak doon sa iba, pero sa Anabu, ano po, ayan, Pasong Buhaya, sa Lawag, ang tawag nga po dyan ay Tarak. Ayan, tama Kuya Dol. Sa Alapan, Tarak din daw po, sabi ni Nanay Belen Olaes. So, kita nyo, meron po tayong natutunan na bagong terminology. Yung pong ginagamit pang para hindi makawala yung kalabaw ay Tarak. Ayan. So, magandang araw po sa inyo. Ate Ellie Fernandez, kapatid na Percy Rivera, magandang araw po. Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po. Maribeth Eusebio, ayan. Pete Paloma, magandang araw. Kuya Nicandro Sarinas, Brother Bok Diloy, magandang araw sa iyo. Kay Mafel at sa buong sambahayan ng mga Diloy. Ate Vicky at Kuya Efren de Guzman, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nanay Carolina Bukiran, kapatid na Grace Colite, magandang araw Grace. Ate LV Pasquel, Tita Myra Paredes Libertino at ang mga kapatiran natin sa Aristocrat Restaurant. Brother Don Calunya, magandang araw sa iyo. Ate Cora Dolor, Ate Ellie Fernandez, Ate Elizabeth Sanchez, magandang araw po. Ate Louie Calitis, good morning po. Grayson, magandang araw sa iyo. Ganon din po kay Ate Mary Grace Sukeko, magandang araw Grace.
Ate Nene Enriquez, magandang araw po. Ganon din po kay Ate Maylin Villanueva. Ayan. Sino pa ba? Kapatid na Emelda Nocum, magandang araw po sa inyo. Ate Telly at Kuya Chirit Hernandez, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan. Ate Nene Enriquez, Ate Marie Cruz, magandang araw po. Nanay Elong Santarin, magandang umaga po sa inyo. Kapatid na Evelyn de Guzman, magandang araw po. Ayan. Magandang araw din kay Mari V. Frias, Ate Ellen at kay Kuya Monching Gonzales, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Enrique Monsanto, magandang araw po sa inyo. Ate Nona sa Tingin, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Michelle Abilion, magandang araw kapatid. Ate Ana Mendoza, ayan, pagpalain po kayo mga kapatid ko sa Alberta. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po sa inyo. Ate Mirna Narciso, kay Ana Marie Bisto, magandang araw. Ayan, i-replay mo na lang Ana. Magandang araw po sa inyo. Ate Bids, magandang araw din po Ate Bids Tabing. Ayan, so ito po ay mapapanood nyo rin sa YouTube. Ang ginagawa po ng inyong lingkod pagkakatapos po ng ating broadcast ay nilalagay po ito sa YouTube para naman po doon sa kapakanan ng mga hindi nakakapanood ng live. Ayan, so maraming salamat. Magkita po tayo ulit tomorrow. Ngayon po ay Wednesday morning. Yung mga magpe-prayer meeting po mamayang gabi at yun naman pong mga nakapag-prayer meeting na kanina kasi po ngayon po ay ganap ng alas 10:19. Tama ba? Sa Pilipinas. Tama. 10:19 na po ng gabi dyan. At alam ko po na gabi na dyan sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Malamig na umaga po muli mula dito sa Winnipeg. At magkita-kita po ulit tayo bukas. Ganito rin pong oras. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!